Itong kwago sa kanyang harapan ay nagpapakain sa kanyang anak, pero makikita sa ekspresyon nito na parang kinakabahan ito ngayon. Nanlaki ang mga mata nito sa takot, patuloy na tumitingin sa paligid. Kapag kinukumpirma kung may panganib o wala, mabilis nitong pinunit ang isang piraso ng karne at isinubo sa bibig ng binata. Pagkatapos ay nagpatuloy ito sa paglaki ng mga mata, patuloy na pabalik-balik upang mag-obserba. Sa ekspresyon ng inang pusa, tila may nagbabadyang panganib sa kanilang paligid. Pero ang hindi nakatutok na anyo nito, parang may hinihintay. Patuloy tayong sumunod. Sa oras na ito, ang sanggol na ibon ay nakasandal malapit sa dibdib ng inang kwago. Panay ang huni nito para sa pagkain. Labis na nabalisa ang inang kwago at kinailangang putulin ang isang piraso ng binti ng kanyang biktima. Pagkatapos ay ilagay ito sa bibig para sa sanggol na ibon. Ang mga batang ibon ay naputol ang kanilang mga bibig bago sila makanguya ng ilang piraso. Ang mga paa ng biktima ay nilamon nito. Ang batang ibon, pagkatapos kainin ang mga paa ng biktima, ay patuloy na pumunta sa inang kwago upang humingi ng pagkain. Ang inang kwago ay walang magawa, kinailangang mag-ukit ng isang maliit na piraso ng sariwang karne para sa kanyang sanggol. Tapos bigla itong napaatras. Pagkatapos ay ipinasok nito ang buong hulihan na binti ng biktima nito sa bibig ng batang ibon. Pagkatapos ay nagpatuloy ito sa pagtingin sa paligid. Sa oras na ito, ang bibig ng sanggol na ibon ay sarado sa isang subo ng pagkain, na tila hindi sigurado kung ano ang gagawin. Mula sa murang edad, siya ay pinakain sa bawat piraso ng pagkain ng kanyang ina. Sa biglang pagkakaroon ng ganoon kalaking piraso ng karne, hindi nito alam kung paano ito lulunukin. Sinipsip nito ang pagkain, dahan-daang lumingon. Pagkatapos ay nagsimula siyang lumingon sa screen. Patuloy na gumamit ng puwersa upang iunat ang iyong leeg. Sa mga galaw nito, parang gusto nitong lunukin ang isang piraso nitong karne sa isang lagok. Ngunit hindi ito isang killer vulture, na may pamamaraan ng laso na lumulunok sa buong tubo hanggang sa tiyan. Ang batang ibon ay lumunok ng ilang beses, pakiramdam na hindi niya matapos ang pagproseso ng piraso ng karne sa isang subo. Isinuko nito ang sarili nitong hanggal na gawa. Umusad ito upang simulan ang pagtapak sa pagkain gamit ang kanyang mga paa, dahan-dahan itong pinunit para makakain. Ang aking ina ay malinaw na may isang pinagkakatiwalaan, ay walang oras upang bigyang pansin ang mga batang ibon. Ang mga batang ibon ay maaari lamang suportahan ang kanilang sarili. Buti na lang mas malaki na ngayon. Sa oras na ito, ang inang pusa ay maingat na tumitingin sa paligid. Ayon sa kilalang datos, karamihan sa mga kwago ay pinalaki ng mag-asawa. Itong inang kwago na nasa kanyang harapan ay tila naiinip na naghihintay sa kanyang ama na manghuli sa labas. Ang kwago ay isang lubhang agresibong ibon sa kalangitan. Karaniwang 50 centimeters ang haba ng katawan nito, mas gustong lumabas para magpakain sa dapit hapon o madaling araw. Ang uri ng kwago na ito ay pangunahing ipinamamahagi sa Amerika. Karaniwan, ang kanilang habang buhay ay mga 30 taong gulang. Gayunpaman, sa oras na ito, pinagmamasdan ng inang kwago ang kanyang paligid ng may pagbabantay. Pero may malasakit pa rin siya sa sarili niyang anak paminsan-minsan, kung sakaling gagawa ng katangahan ang mga bata sa paglunok ng pagkain. Nang malaman niyang nakakakain ng disenteng pagkain ang kanyang sanggol ng mag-isa, bigla itong nagbuka ng mga pakpak at lumipad palayo sa lugar na ito. Paatras ang camera, makikita natin ang inang kwago na hindi umaalis. Ngunit ito ay nakasquat sa isang lugar sa hindi kalayuan na patuloy na naghihintay. Alam mo ba kung bakit napaka-absent-minded ng inang kwago?